Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Narinig po natin ng mabuting balita ngayon that Jesus instructed His disciples to take nothing for the journey but a walking stick, but to wear sandals. But Jesus specifically instructed no food, no sack, no money in their belts. Parang ang hirap po, no, ng bili ng ating Panginoong Jesucristo. Walang pagkain, walang pera, walang extra bag. Paano kaya tayo mabubuhay kung susundan natin itong turo ng Panginoon? Pero alam niyo po kapatid, kahit na pinapaalis tayo na walang dala ni Jesus, sa ating paglalakbay, pinapadala naman niya ang kanyang salita. At ano ang sabi ni Jesus sa demonyo nung siya'y tinutokso tungkol sa mga banal na salita na galing sa Diyos? It is not by bread alone that man lives, but by every word that comes from the mouth of God. At saka, hindi naman tayo pinapaalis ni Jesus na kulang. Pinapaalis niya tayo na dapat marunong tayong magtiwala sa Kanya. Because sometimes, the less you carry, the more you depend on God. Amen? And God is all we need. God is more than enough. Because our God is our life and our salvation. Amen? May nabasa po akong isang balita tungkol po sa isang bilyonaryo, isang mayaman na tao nakatira po sa Australia. Nagbayad daw po siya ng $2 million kay Katy Perry para lang po kumanta dun sa birthday niya. Hindi ko po alam kung kilala niyo si Katy Perry, yung pong sikat na American pop singer. At alam niyo po ba kung magkano yung $2 million sa pera natin in peso? Compute niyo po, lalabas halos 116 million pesos. Nagbayad yung mayaman ng 116 million pesos para lang mag-perform itong artist ng isang oras para sa mga 200 na bisita niya. Grabe po, no? Pero ang tanong, bakit niya ginawa yun? Simple lang. Kasi kaya niya. Kasi gusto niya. Kasi may pera siya. Amen? Pero mga kapatid, ito po ang panganib kapag sobrang yaman ka na. Kapag nasa iyo na ang lahat, minsan wala nang espesyal. Halimbawa, nakakita ka ng isang sentimo habang naglalakad ka sa daan. Pupulutin mo ba? Papansinin mo ba? Aminin niyo po, di ba? Hindi na. Lalampasan mo lang. Hindi dahil wala nang halaga yung sentimo. Kung hindi dahil mababa na ang tingin mo dito. Amen? Ngayon, imagine niyo po, bilyonaryo ka. Sana, di po ba? Sana magdilang anghel po ako, di po ba? But imagine, napakarami mong pera, napakarami mong kayamanan. At pagkatapos, sasabihan ka, ninakawan ka ng 1,000 pesos. Malulungkot ka pa ba? Hindi. Bakit? Hindi dahil maliit yung pera, kung hindi dahil nasanay ka na sa marami. Sasabihin mo, okay lang, marami pa naman akong pera. Di po ba? Ganito rin sa buhay. Naalala niyo po, kayong mga nakasakay na sa eroplano. Yung first time mo na sumakay ka sa eroplano, ano yung karanasan niyo? Di ba? Hindi ka mapakali. Excited ka. Nagse-selfie ka pa nga. Pinipicture mo pa nga yung inyong pag-take off. Pero kapag madalas ka nang bumabiyahe, normal na lang. Wala na lang sa iyo. Hindi ka na nasasabik. Misa nga, napapagod ka. Nangangawit ka na sa pagsakay sa eroplano. Di po ba? Naalala nyo din po yung iba sa inyo, nung nakabili kayo, first car nyo, unang sasakyan nyo. Ano yung karanasan nyo? Sobrang saya mo, para ka nasa langit. Ang sarap nung amoy nung bagong sasakyan. Di po ba?
Araw-araw, pinupunasan mo, pinapakarwash mo, pinapalinis mo, nilalagyan mo ng pabango. Yung iba pa nga, binigyan nila ng pangalan, yung kanilang sasakyan. Anong tawag nila? My baby. Mahal na mahal ko to. Pero ngayon, kumusta na? Nung nagtagal na yung iyong sasakyan, okay lang na nadudumihan, iniiwan mo para maulanan. Ordinaryo na lang kasi. O naalala niyo po yung iba sa inyo, nung nagkaroon sila ng unang magandang cellphone, iPhone. Naalala niyo po, ano yung karanasan niyo? Ano yung feeling niyo? Diba? Ingat na ingat ka. Bumili ka ng case, pina-tempered glass mo. Ayaw mong hinahawakan ng iba. Palagi mong pinupunasan. Pero ngayon, kumusta na yung cellphone mo? Ano na yung itsura? Malinis pa ba? Minsan tinatapon-tapon mo na lang sa kama, hindi mo na pinapansin. Hindi dahil nagbago yung cellphone. Ano yung nagbago? Nagbago na yung pusong nasanay na. Amen? Mga kapatid, marami po kasing naniniwala minsan sa buhay na ang pera daw ang solusyon sa kanilang mga problema. Meron din naniniwala na kapag may pera na sila, magiging masaya na sila. Di po ba? Pero napansin niyo po ba, kapag nakuha mo na yung gusto mo, kapag may pera ka na, sandali lang ang saya. Tapos, hahanap ka na naman ng bago. Why? Because money cannot buy comfort. Money cannot sustain wonder. Possessions cannot give meaning to your soul. Minsan dahil sa pera, ginagawa kang manhid. Wala nang maramdaman yung puso mo. Walang kapayapaan ang kaluluwa mo. Di po ba? Ang malungkot na kwento, dahil sa pagnanais natin sa pera, ginagamit natin ang mga tao at minamahal natin ang kayamanan. Pero baliktad, di po ba? Ang tama, dapat mahalin mo ang tao at gamitin mo ang kayamanan. Kaya ganito po ang habili ng ating Panginoong Hesukristo. Take nothing for the journey. Hindi dahil gusto niyang maghirap tayo, pero alam kasi ng Panginoon ang panganib ng pagkapit sa pera at kayamanan. Many times, our possessions possess us. Yung hinahawakan mo, hinahawakan din ang iyong puso at kaluluwa. Dahil sa iyong pagnanais sa pera at kayamanan, sinasakal ka niyan. Di po ba? Alam ng Panginoon, dahil sa pagnanais natin sa pera at kayamanan, ginagawa tayong manhid at nakakalimutan natin ang ating pagkatao. Ayaw ng Panginoon na magtiwala lang tayo sa pera, sa gamit o kayamanan. Ang gusto ni Jesus ay marunong sana tayong sumandal sa Diyos. Because when you have less in your life, you notice more. You see more. You appreciate more. And you trust more. Amen? Dahil sa totoo lang po, hindi lang naman pera ang nagpapasaya sa atin. Money can give you temporary happiness, but not eternal joy. Money can make you smile, but it cannot give you a more fulfilled life. May kaibigan po ako, isang abogado, lumapit po siya sa akin, humihingi ng payo. Sabi niya, hindi na daw po siya masaya sa kanyang trabaho. Kahit na malaki po yung pasahod, yung sweldo niya doon sa kanyang trabaho. Pero hindi siya nakakakita ng fulfillment, ng tuwa. Feeling niya para siyang makina, automatic na lang yung kanyang ginagawa. At nararamdaman daw po niya na parang meron pa siya dapat pwedeng magawa. Higit doon sa kanyang ginagawa sa kanyang trabaho. Hati po yung kanyang puso. Kasi sa isang banda, kailangan naman niya mag-provide para sa kanyang pamilya. Kailangan ng tuition fee ng mga bata, kailangan ng pambayad ng kuryente, ng internet, kailangan nila ng pera para sa kanilang mga pangangailangan araw-araw. Pero sa isang banda, gusto daw niyang maging masaya. Gusto daw niya makaranas ng kapayapaan yung kanyang kaluluwa.
At ang tanong niya sa akin, ano ba dapat ang kailangan niyang gawin? Ang sabi ko po, unahin mong gawin ang gusto ng Diyos. It is not a question of what you want, but it is a question of what God wants. Because Jesus said, seek first the kingdom of God, and everything will be given to you besides. Wala naman naghihirap sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Amen? At pangalawa, sabi ko po sa kanya, alam mo, masyadong maiksi ang buhay para lang gawin mo yung mga bagay na ayaw mo. Ano pong mararamdaman niyo kung uutusan ka na tumayo sa isang square, pero babayaran ka ng 1,000,000 buwan-buwan? Gagawin niyo po? Of course! Pero kung sasabihin sa iyo, natatayo ka doon for 20 years, papayag po ba kayo? Of course not. Dahil meron pang iba na mas mahalaga kesa sa pera. Amen? Minsan, hindi natin kailangan makulong para tayo'y maging mga preso. Dahil marami sa atin nasa kulungan na. Marami kasi sa atin ginagawa yung mga bagay na ayaw naman talaga natin para lang sa pera. Amen? Pero ang tao magiging malaya kung ginagawa lang niya ang kagustuhan ng Diyos. Remember, my dear friends, that the happiest people are not those who have much, but they are those who make most with what they have. The happiest people are not those who have everything in life, but they are those who are grateful for everything. And the happiest people are not those who have more, but they are those who need less. Mga kapatid, huwag kayong matatakot na mawalan ng pera. Baka tayo minsan pinapadaan ng Diyos sa kawalan, sa kakulangan, hindi para tayo'y parusahan, kundi para tayo ay turuan na magtiwala sa Kanya. Pinapadaan ka ng Diyos sa kahirapan dahil gusto niya na manatili kang nakakapit sa Kanya. Pinapadaan ka ng Diyos sa kawalan kasi gusto niya na punuin niya ang iyong puso sa Kanyang grasya, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang pagpapala. Money is not the only blessing that God can give you. Amen? But dependence of God, that keeps our soul alive. Kaya tandaan niyo po ito, mga kapatid. Hindi lahat ng meron ay may biyaya. At hindi naman lahat ng may kulang ay nabubuhay sa kamalasan. Minsan ang kakulangan ay paraan talaga ng Diyos para maranasan mo na siya ay sapat na. So travel light. Tayo'y naglalakbay. Hindi mo kailangan magdala ng napakarami. Dalhin mo lang ang Diyos sa iyong puso, sa iyong loob. Bitawan mo yung sobrang kapit mo sa pera, sa kontrol, sa seguridad. Dahil kapag ang Diyos ang dala mo, kahit wala kang dala, kumpleto ka na. Amen. Mag-ingat po kayo kapag kayo ay masyadong nakakapit sa pera. Dahil sasakalin yan ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Do not allow your desire for money to possess you. Use money. Love people. Huwag niyo pong pagbabaliktarin ang dalawa. Sin is when we use people and when we love money and possessions. May iba pang biyaya kesa sa pera. Kaya tayo'y tinuturuan ng Diyos, huwag magdala ng pera o ng kagamitan. Because the less that we have, the more we will trust the Lord. Amen? Amen. Hindi lang naman po pera ang nagpapasaya. Tayo ay nakakakita ng kahulugan kapag tayo'y nagpapasaya ng iba.
depressed yung mga sila lang ang masaya. Ang mga pinakamasayang tao ay yung mga nagtitiwala sa Diyos at yung ginagamit nila, inuubos sila ang buhay nila para mapasaya nila ang ibang tao. Kaya nga po si Santa Agata, hindi natakot na ibuwis niya ang kanyang buhay dahil masaya siya sa pagsasakripisyo niya, sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa Diyos. Hopefully, money will not numb you. Sana huwag kang gawing manhid ng iyong pera at kayamanan. Ang hinahanap ng Diyos ay mga malalambot na puso. Ang isang malambot na puso ay mapagkumbaba, nagtitiwala sa Kanya. Dahil pag matigas na ang puso mo, dahil punong-puno na yan ang pagnanais para sa pera at kayamanan, hindi makakapasok ang ibang biyaya ng Diyos, kamukha ng pag-ibig, ng kapayapaan, at ng tuwa. Let this be our beautiful prayer today. Lord, make me content. Lord, allow me to trust in you. Lord, make me comfortable with nothing, with lacking, with poverty. Dahil Panginoon, Ikaw lang ay higit pa sa sapat.